Heavenly loving Father God, in the mighty name of Jesus. Thank you once again for the opportunity that once again we could worship, we render our service unto you, God, through singing, God. Lord, we spend our time, God. We dedicate this time for your glory and honor, God. Lord, salamat Ginoo samtang kami magpamalandong sa imong pulong. We pray that you will open the spiritual eyes and ears of your people, God. The four corners of this area, God, filled with your holy presence, God. That your Shekinah glory will invade in this place, God. Every heart, every ear, so God, every soul, O God, na mahimong saturated sa imong pulong pinagi sa balaan nga dugo o sa imong balaan Espiritu Santo, God. Dalaygon ka pa, Father, for the opportunity, O God. Di lang din napita kung apil man sa Mawis, O God, sa kinabuhi ni Mirasol, O God, kauban ni GC and the rest of your people, O God. O Lord, we extend our prayer and we believe greater things is about to happen, O God, in this particular time. This I pray and declare in Jesus' name. Amen. Please be seated in the presence of God. Last Sunday, nag-isgot about mo expand, mo extend sa atong itawag na territory. Expand our reach. Today, we'll be discussing about kay nag-isgot man ta nga mo expand og area, territory nga dito atong angkonon. That is why niining chapter, Joshua chapter 3, mag-isgot about preparation in cruising and even sa pag-cross over na nila sa gitawag na Jordan River. Dili sayon o dili yung pa may nga nato nga simple kaayo kung naay gitawag nga transition. Gitawag siya nga naay kausaban. Ingon pa nila, naay gitawag nga dili na siya pwede nga mabuya ka sa gitawag nga comfort zone sa imong kinabuhi. Dili tungod kay mahimo kang kampante na ka okay na dihang nakita. God is not yet done in our life. That is why we need to do something according to God's direction, God's plan and purpose sa itong kinabuhi. Okay. Chapter 3, verse 1 to 17, ato na yung pagalantawon tungod kay usan ni sa gi-design sa Ginoo nga dili lang kay mag-stipot lang ta dihang dapita sa kanang gi-design, giplano sa Ginoo nga atong angkonon, tanan na ta mulantaw. But we need to do something or put it into action. At kinahanglan na ito buhaton ang mga lakang aron mahimo na itong maangkon ang saad sa Ginoo. Kay saad lang na siya kung di mo angkonon. Okay. Unang higayon nga diin ang Ginoo nagpakita og milagro sa kinabuhi ni Josue sa dihang siya na ang ning take over sa gitawag nga leadership. Nga gibutang sa Ginoo sa abaga ni Josue nga makita na to sa chapter 1. In charge siya sa Ginoo to lead the people of Israel, more or less mga millions. Ka mga tao, lain-lain karakteristik, lain-lain o mga panglantaw sa kinabuhi, lahi-lahi o yung pa direction sa kinabuhi. But still, God is entrusted to Joshua the leading of His people. Karong ang daghang mga politiko yung pa halo-halo ang ilang pagbati, excited nga kanang gikulbaan, duha ra man jud ang pwede abtan na kung di ka mapildi makadaog. Kung di ka makadaog, sigurado nga pildi. Oh. Katong mga tao nga ning gasto og dinagko nga kantidad pag mapildi, agoy, noy. Hoy, ang baga. Pero basta mo apil ka diyang labita, win or loss. Win or loss. Dawaton nimo ang kamaturan tungod mo ng ang realidad. Okay. In
this particular time, samtang mo cross over ta sa lain na po nga challenge sa kinabuhi, mag-prepare sa Ginoo because we are in this particular year, balik ko na po sa pagkanayon, we are kanang building biblical principle to our next generation. So, kinahanglan ta nga mo go with mo journey ta sa ato nga kinabuhi, pero kinahanglan na tayo yung pang i-cross over, lampasan na to. Naapoy biyaan na to, o naapoy padayuno na to pag lantaw. Okay. Dini sa chapter 3, verse 1 to 17, hindi na ito basahon kaya taas-taas na siya. Pero atong ning lantawon ang mga gitawag nga mga importante nga atong pwede katunan. Out of many, at least, naakay makatunan o magpalon, madala sa imong paguli sa inyong panimalay. Okay. Naay, number 1, nga itong isgutan, in crossing our kanang gitawag nga Jordan sa atong journey sa kinabuhi, we need to kini nga kinayan og attitude nga dapat natong mabutang sa atong kasing-kasing. Number 1, we have these skills nga dapat natong buhaton, listening to God's given order. Naabatan nani nga skills kaning gitawag pagpaminaw sa Dios sumala sa iyang gihatag nga mga mandato. Sa iyang mga rules and regulation. Before kanang ang kuno nimo ang gitawag nga promised land sa Ginoo, ang gitawag nga fertile soil, gitawag siya nga kanang green pasture sa kinabuhi, success sa kinabuhi, satisfaction sa kinabuhi. But we need to do this according to God's direction. Kinahanglan ka kabalo ka maminaw og order, maminaw og instruction, maminaw og guidelines, maminaw og warning. Kuhita na yung tapad, kabalo ka maminaw. Kaya kung dili ka kabalo maminaw, problem na. Kaya kung dili ka kabalo maminaw, posible ka kanunay ikaw gustong paminawon. In other words, gusto nga ikaw kanunay tama, hindi naman ka maminaw. Ikaduha nga itong isgutan, kini nga kinaiyahan nga dapat natong ibutang sa itong kasing-kasing, sumala sa giingon sa Ginoo sa kinabuhi ni Josue, nga sa tibok ni mong kinabuhi, mahimok kang magmadawgon. But, iyon siya sa verse 1, verse 6, verse 9, be very courageous and be strong and be very courageous. Do not be afraid. Okay, din itong lantaon sa verse 6, sa chapter 3, verse 6, we need to itawag, follow the God-given leaders. Follow the God-given leaders. Kaya nga naman, sa ilang panahon na apo'y dagang mag-leader-leader. Sa ilang panahon na kay mag-leader-leader, bisan pa sa panahon ni Moses. Sa diyang si Moses absent, kinsa nag-leader-leader? Si Korah. Ana nag-leader nga diin si, kung imong tanawon, nahimo sila nga ning simba o Baal, nagsimbang Diyos tungod kay. In the absence of leaders, naadyo'y mga tao nga alig-aligon nga mag-lead. Pero problema, ang lead into destruction. So mana, dapat kabalutang maminaw sa mga ipambutang sa Ginoo nga mag-lead sa ato. Doesn't mean tungod kay lugay na kang leader, di nakakabalong maminaw og leader. E daghang mga tao, sobra na ka garbuso tungod kay lugay na Kristiyanon nga pagpangalagad, di na gusto na mag-lead, gusto na siya may mag-lead. Okay na siya. Pero sa sakto o gitawag nga naa sa order, dili kay magbuot-buot ka. Ikatulong nga atong dapat buhaton is we need to stand in the dry ground until all cross the Jordan. Kini nga kinayahan nga dili mo biya hangtod nga dili ang tanan ulampos. Kanang gitawag bitaw commitment bitaw nga kanang
ug sa dula pa ni nga basketball kanang naa sa last 2 minutes kanang do and die nga dula. Sa ato pang Pinoon, patay kung patay na nga dula bitaw. Bahalag mga bali basta kay makadaog. Bahalag mga ungas jog basta kay makadaog. Ano ba? Dili tong win or lose kundi win-win. Gini nga panahon mo na tong lantahon, ipakita sa Ginoo nga na instruction. Dili lang sa kinabuhi ni Josue, dili lang sa kinabuhi sa katawhan, kundi naay mga gatagag instruction sa Ginoo nga mo stand in between, in the middle of the Jordan River until all cross over. Hangtod nga ang tanan makatabok. Dili kay bahala mo, basta kay ako makaunan ako. Kabalo ba mo nga baga nila diha gikuha ang ngalan ni Naphtali? Kung imong tanawon sa history, si Naphtali one of the tribe nga digin wala jud mo biya hangtod nga ang iyang mga kaigsuonan nakaangkon silang inheritance. One of the tribe of Israel na nag-help para ma-establish ang nasod sa Israel is ang Naphtali na tribe. Wala mo talikod kung wala mo biya hangtod nga nakaangkon ang iyang mga kaigsuonan. Nga nung tanong nga pagbati, makaangkon ta sa atong panulundon o dili na to kalimtan nga to mga kaigsuonan nga tabangan kung nunto na to. Dili kay na yung mga tao nga pag makaangkon na dagko nag-uo, okay ra dagko, sumaya na dyan noon. Makalampusan na kay achievements kinabuhi na gitawag sa imong no nga successful na ka, diling ta dako ang ulo. Kuyaw mo dako ulo na sungayan pa manungag na dyan. Kini ko na to makita na gihatag nga pagpahinumdum alam na to. Okay. Dini ato ning lantawon. Gusto may very scenario nining panahon na. Ang Bible ang kanayon, ang Jordan River panahon sa ting harvest nila is a flooding. Meaning baha, usog nga baha. Bisag ting harvest sa ila, pero nining panahon na ang suba sa Jordan kusog, iyon pa mas taas og level kaysa normal nga pagdaloy sa tubig. Pero bisan pa na kundi mong tanahon, bisan pag kanang giingon bitaw nila kapugngan bay baha. Tinuod mapugnan ang baha. Mutuo mo na. Ako mutuo ka na base sa gisul sa Bible. Nga pwede ra jud pugnan sa Ginoo ang baha kay aron ka malampos. Dili lang ilang istorya, kapugnan pa'y baha kaysa gugma. Grabe, gugma nga guros-uros. Pero nining panahon na atong lantawon o makit-an nga ang Dios mismo nagpainumdom sa ato na kinahanglan ta mo cross over, pero naay dapat nga mga kinayahan nga atong lantawon. Number 1, kining listening skill bitaw sa pagmaminaw sa order. Sige no. Okay. Ato ning lantawon gamay nga background. Chapter 3 verse 1. Manigayon sa Bible. Early in the next morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim went out to the Jordan, where they camped before crossing over. Ato ning lantawon ha. Gikan sa Shittim nga di kay nagkampo sila tungod kay namatay naman si Moses. So ang gihimo, nagkampo sila sa gitawag nga Shittim. Ang nahitabo, giingnan sila sa Ginoo. Moadto na mo travel na mo sa Promised Land. Pero before sila ning travel sa Promised Land, ang chapter 2 makita na to nga si Josue nagselect og 12 or mga spies, mga espiya nga moadto sa gitawag nga Jericho. Wala sa sila ni-claim sa ilang inheritance, wala sa sila may fight, wala sa sila ning go.
Kundi ang gibuhat ni Josue, gipadala niya ang mga spy dito sa Jericho. Nga diin nakasulod dito ang spy, unya na ay nagdawat sa ila kinsa man? Si Rahab. Kabalo ba mo kinsa si Rahab? Apuhan ni King David. Apuhan siya ni King David. Gadiin ko na itong makitaan sa diha nga ang mga gitawag i-spy ni Josue ning sulod sa syudad sa Jericho nga diin nakapalibot ang gitawag nga parel or kanang kural nga mga bato nga dili pwede masudlan o dali-dali. Pero ang spy sa mga Israelita nakasulod. Pero grabe po ning mga gitawag mga intel sa hari sa Jericho, kaya nakasayod na dyan. Nakadungog ko nga na mga spy, mga Israelita. Giadto dayon ang balay ni pag-adto sa balay ni sa usa ka prostitute, kung sinitabo, gitabunan, gipasakan niya dito sa rooftop. Unya, ang naitabo is nang destroy-destroyahay manggod. Nahadlok mi. Kaya nadungog na mo. Naani mga marites sa ilang panahon. Nadungog na mo, giunsa pagpili sa mga Israelita ang hari nga si giunsa pagpatabok sa Ginoo sa ulang dagat. Manang sa diha nakadungog mi nga padulong na mo ang among kasing-kasing nga lanay. Grabe na malanay dyan. Makita niyo sa chapter 2 verse 1. Verse 8. Nagkano yung sila nga nalanay ang mga kasing-kasing sa ding nakadungog nga padulong na mo. Kaya nasayon mi nga kining yuta nga among giparugan ang gipuy-an. Gipanag-iya na ninyo. Mismo ang mga tao na nagpuyo nitong dapita, nakahibalo na, nag-declare na ngawa na sila mahimo kay kaming na ang mga anak sa Ginoo. Kabalo po mga sa background ng mga tawanan, mga higante, mga warrior, mga expert sa pagpatigaway. Pero sa diyang nakadungog sila nga ang mga anak sa Ginoo padulong na ang ilang kahisog nahimong katalaw. Mana, tukat na lang story short, sa diha nga nakabalik na sila ang mga tao sa Israelita, gipag-prepare. Pagbalik sa mga spy dito ni Josue, mana pag-abot sa chapter 3, isa early in the next morning, gikan sa ilang paglawig, gikan sa ilang pag-spy, pag-abot, pagkaugma dayon. Ingon si Josue, early in the next morning, gigather niya ang mga Israelita, ingon nga, manglakaw taugma. Early in the next morning, Joshua and all the people and set out from Shittim to went out to Jordan, where they come before crossing Jordan. So din hi atong makit-an na ay preparation. Pero wala lang sa sila ning diretso. Sige, maglakaw na ta. Go na. No. Before, ingon ang Bible, before crossing over, kabalo ba mo pila ka adlaw ang gitawag pa silang pinong instruction, orientation, hatag sila og mga idea, unsay ang ayang buhaton before ta mo go. Dili kay go nang go, pero wa kay ba asa pa ingon. No. Mao ni atong tanawon nga kinayahan nga dapat atong lantaon. Verse 2. After 3 days, the officers went through the camp. Pila ka adlaw? 3 days. Pila ka adlaw? 3 days. Klaro? Sa diyang giingnan sila ni Josue nga magtigom ang katawhan
sa Israel kay manglakaw ta. Pero within 3 days, yatagan sila instruction. Before going out, before fighting, na ay gitawag nga instruction. How many days? 3 days. Kinsay naghatag instruction? Dili na si Joshua. Kay si Joshua nakasundog na niya sa leadership skill, style ni Moses. Katunginan si Moses iyang ugangan nga si Jethro, mamatay ka nagdali. Moses, pagpili og mga tao nga nay abilidad sa pag dumala sa 50, sa gatos, ginitos, o sa kalibo, sismid, na ay mga Ngayon pa na ang mga officer na mo ay naghatag og instruction. Pero dili nagbuot-buot sila sa instruction. Okay. Ato ning tanawon. In the ring dapita, verse 2, after 3 days, the officer went through all the camp. Ingon diri sa verse 1. Verse 3, giving orders to the people. Giving orders to the people. Unsay orders, unsay guidelines, unsay instruction, mao ni dapat natong hinumduman. Iyon dali, when you see the ark of the covenant of the Lord your God. Say it with me, when you see. Today, when you see. Sabi ni sayo na to, kay Briginan na. Og inyong makita. Og inyong makita ang arka sa pakigsaad, unsay dapat buhaton. Kung makita ninyo ang arka sa pakigsaad, unsa may pasabot sa ato karon nga panahon? Ang Ark of the Covenant is the representation of God's presence is among Israel. Ang Ark of the Covenant is gitawag siya nga present nga presensya sa Ginoo within sa people of Israel. Muna makita natin si Josue, kung makita ninyo ang arka sa Covenant sa Ginoo nga mao ang iyang presensya, unsay sunod natong buhaton. And the Levitical priest carrying, okay? Makita ninyo ang Ark of the Covenant nga ginapas-an na sa mga Levita nga mga pare, ug unsay sumpay, you are to move out your position and follow. Di ba yun si Josue nga manggawas sa manglakaw ta kay moadto ta sa promised land, pero dili kay magbuot-buot ka, maguna-una ka. Dini makita na to ang gipadayag ug gipakita sa Ginoo nga dapat kabalo ka maminaw sa instruction. Unsay buhaton? O makakita ka. Makita nimo ang Ark of the Covenant nga gipas-an na sa mga pare, unsay dapat imong buhaton? You need to follow. Dili ka matuna, kung sunod lang ka. Kay sa ato karong nga panahon, tungod kay bright, tungod kay kwartahan, tungod kay gwapo, gwapa, tugay na sa pagpangalagad sa Ginoo, gusto na nga may kanunay sundon. Ang ilang tingog mo ay dapat pangutan na, gidiligahan makaana sa Ginoo. So dinhi makita na to ang gipadayag sa Ginoo na ay gitawag nga i-follow. Kung sa i-follow ang instruction nga gihatag sa Ginoo sa ila. Pila ka days nga gihatagan sila orientation, reminders, guidelines, warning. Pila? 3 days. Kabalo ba mo pila ka? Imsa mo follow mo pero naay distance. Distansya, dili mo pwede mo duol sa Ark of the Covenant. Kaya nga naman, limited ang Ark of the Covenant na pwede makaduol kung matanaw. Kaya na yung mga tao nga diyang na-captured ang Ark of the Covenant,
na yung mga tao nga gusto mo lantaw. Paglantaw nila, ang 72 ka mga tao nga matay tungod kay ilang gisulayan klingli ang Ark of the Covenant patay. Nabutoy usa ka senaryo nga diin ang Ark of the Covenant tagligid. Ang tumong sa mga tao iyang sagmon kay para ma-preserve ang Ark of the Covenant. Nagbuot-buot siya, isagang niya, namatay na siya. Kaya nga naman, usay natay nindot ng motibo pero makaka na ito daw. Nindot ang tumong, nindot ang panglantaw pero dili day makaayo kung wala ka gihatagag otoridad mo perform sa duty nga dapat dili ikaw. Okay. Dili ka mga itong makita na ay gitawag nga kanang i-follow na to ang orders. Na ay gitawag nga ang gigamit diri is na ay gigamit nga today, tomorrow. Na ay today o tomorrow. Na ay dapat itong buhaton today, na po buhaton na ito tomorrow. Ang para tomorrow, tomorrow. Ang para today is today. Okay. Di ba gihatagan silang instruction? Within 3 days pa ang instruction. So, makita na to, nagihatag sa Ginoo sa ila ang instruction nga mo follow. But before following, sa gihatag ng instruction is, ato ning padayon nun. Verse 4, then you will know which way to go since you have never been this way before. But keep a distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it. So na ay gihatag na distansya. Pwede musunod mo, makita ninyo ang Ark of the Covenant, nagipasa na sa mga Levita, mga pari, musunod mo. Kaya naamay na nagtrumpita po na nagtrumpet while nag-carry sa Ark of the Covenant. Na ay magdayeg sa Ginoo, sunod lang sila. Pero ganyan sila, but dili mo pwede mo dool. Na ay distansya. Ang distansya is gitawag 100 yards. 100 yards. Ako ning gilantaw ba? Ang 100 yards into meter. Ingabo siya 914.4 meters. Na akong gilantaw ni sa kuan sa usa ka kilometro kanang 0.9 kilometer, 0.9 kilometer. Meaning, hapit usa ka kilometro ang ilang distansya. Di sila pwede mo paduol. Kaya kung yung tanong sa Old Testament, grabe ka, istrikto ang Ginoo sa iyong presensya. Istrikto ang Diyos. Magaling sa New Testament, usay na abuse na po na ito ang presensya sa Ginoo. Kabalo ba mo sa ilang panahon, ang mga pari, mga Levita, magbasa sa scroll, before sila magbasa, maligo sa sila. May mga ascribe na translate sa Bible. Dili na sila pwede mo hikap kung dili sila maligo, mag-consecrate. Before sila mag-perform silang duty as kanang gitawag ng mga temple kanang servant, maligo jud na sila. Kaya nga naman, para sa ila, balaan ang ilang trabaho. Mga hina, kung imong tanawon sa panahon ni Jesus Christ na sa ilustrasyon, katong taong sa Good Samaritan. Kung atong lantaon, ang katong pare o Levita, pangit o batasan, pangit o kinaiya. Kaya nga naman, nakakita siya nga nagitulisan. Pero yun siya giyang gibuhat. Yung likay. Tama ba siya nga malikay, dili? Kung kita sila mingon nga tama, no? Pero nung dumi, istrikto ang Ginoo siyang balawon. Ang usa ka pare o usa ka temple servant, makahikap og batay o mga unclean for 1 week, i-isolate siya. Kung i-isolate siya, kung na kay responsibilidad sa ilang panahon, example, kung ako may pare, ako yung pastor, makahikap og daot o kanang hugaw, ang akong schedule no sa kasimana, ma-pinding.
dili ko pwede maka-perform kay nga naman balaod na maghihatag sa Ginoo sa ila. So man ako nihimong lantaw ang katong Levita o ang Levita o ang katong pari legalistic nga paglantaw, tama ilang gibuhat. Kaya naman sila temple na responsibility. Kung dili na nila pwede neglect, mana, usay lagi kung musunod tas balaod, grabe ka. Pero kinahanglan punta musunod sa balaod. Mapunta na nga mahimutang rebellion sa balaod. No. What I mean is, nagihatag nga reminders ang Ginoo sa kinabuhi ni Yosue sa katawan sa Israel na kinahanglan ta mo follow sa unsay instruction. Sige ngon, 1,000 yards. So in other words, makita na ito nga na-joy distansya. Mauna nga sa ila, grabe kay stricto. Dili ka pwede mo adto sa temple nga wakay i-offer. Di ka pwede mo adto sa temple nga kanang hugaw ka. Sa ila kaning panahon, ang mga babae kung dugon, dili sila pwede nga musulod. Musulod sa katong gitawag nga sa temple. Dili sila pwede. Naana sila kanang balakod, anak. Hindi sila pwede manghilabot o muhikap sa mga gitawag nga mga secret things. Okay. So far kung itong makita na ay instruction nga gihatag sa Ginoo. O niya, usa sa instruction na ini is, dili sila pwede mo pa doon. Musunod lang sila pero distance. How about karon? Nabay distansya? Nabay distansya nga kumuduol ka sa Ginoo? Nabay, ay di lang sa kumuduol kay murag. Actually, kung yung tanong gibukag na ini Jesus ang katong curtain sa temple na nag-ulang na to, nagbabag na to sa presensya sa Ginoo. Ihatagan tag access nga makaduol ta sa Ginoo anytime. Kaya sa ilang panahon sa Old Testament, only high priest could enter the Holy of Holies sa presensya sa Ginoo. Once a year lang. Pero sa pagkakaroon sa New Testament, bisan kada oras muduol ka sa presensya sa Ginoo, wala na pwede makababag kay ihatagan na tag access sa Ginoo. Okay. Verse 1, verse 5, kung sa gingon sa Ginoo, ato ni Yosue. Verse 5. Kanayan diri, Joshua told the people, consecrate yourself for tomorrow. Atong lantaw na, sa early in the morning, gihatagan sa leader nga si Yosue ang tibok Israel nga, hatagan sila gi-instruction. Pila? 3 days. After 3 days, before ang 3 days naman, ingon na po si Yosue, prepare yourself or consecrate yourself for tomorrow. Masay gihisgutan. The Lord will do amazing things among you. Ang amazing things mahitabo di ay kung kita nahimong prepare. Nahimong consecrated, nahimong nagpalimpyo at tubangan sa Ginoo. Before di ay naibuhaton ng Ginoo, naatay responsibility to cleanse, to prepare ourselves. Kanang sa Old Testament ba kanang gingon nga ceremonially clean. Nahimo kang limpyo at tubangan sa Ginoo. Mana kun imong tanan, naigisgutan rin. The people obisal gisultian ni Yosue, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things. Unsa may amazing things nga gibuhat o baton sa Ginoo sa ilang panahon? Ining dapita, ining panahon na gipa punong sa Ginoo ang baha. Kay nanabok ang mga Israelita. Sa panahon ni Moses, ang Red Sea gipika sa Ginoo. Sa panahon ni Josue, ang Jordan River giputol o gipikas o gipa punong sa Ginoo. Nangagi sila. O kanang Jordan nga river, mao na ang Jordan River nga diin si Jesus nagpa-baptize. Mapuli na tumitugod sa Ginoo before
before may kuhaon sa akong uyab balik sa kanang lugar ng giandam sa Ginoo. Nindot na makalaag dihang dapita, no? Makalaag ng kapikso. Din ang dapita na nabuk ang mga Israelita. Gusto na kong lantaw ng giyon sa Bible ba? Nga ang 12 ka mga tribo sa Israel nagkuha og 12 ka bato nga gibutang ditong dapita ingon nga remembrance. Ako nang lantawon. Basta itugod sa Ginoo mo adto jud asa ning dapita ning giingon sa Ginoo nga ay witnesser. Naay kanang gitawag na remembrance sa gibuhat sa Ginoo. Kaya ingon man na Ginoo. Kaya sa panahon ninyo mga kaliwatan, ninyo mga kapu-apuhan, mangutana, unsa din nahitabo ning ngano na kami nagtapok nga bato, ingna ninyo ang inyong mga anak na ay gibuhat ang Ginoo. Gipatabok mi gikan ni ining suba nga nagbaha kino nanabok mi sa dry land. Kay gamhanan ang Ginoo nga atong gialagaran. Gusto na ko ng lantaon, gusto ko magpa-picture na ba? No? Minsan. Walang nasama pang mga andoy. Ito mo sa Ginoo. Kinsa may ganahan mo ba na? Ha? Kinsa ganahan? Ang andoy pa makuha na. Basta di mo kukuha sa Ginoo. Mga andoy pa na. Kinsa may ganahan mo ba? Buwan ka? Ay, ikaw sponsor. Ayaw na lang. Panigdi. Kung sa gingon sa Bible, prepare yourself for tomorrow. Lagi na ang pangunta na kanus amang ka mag-prepare sa panibahon. Sa imong kaugalingon. Paano dagang mga tao ato simbahan, dali na kayo ma-distract. Dali mag-disturbo kung ano nagkasing-kasing. Kaya nga naman, ato simbahan, kana bitaw maingon, hoy, ato mandamo ng atong kasing-kasing. Hoy, simba ko kaniya. Ang Bible naghatag instruction na before ka mo adto sa presensya sa Ginoo dapat ang imong kasing-kasing prepare na. Ilagin ato mandamo na tunguna nagkasing-kasing kay mo dayeg tas Ginoo, uy. Simba ko kaniya. Diha pa day ka mangandam sa presensya sa Ginoo. Ayaw. Before ka mo duol sa presensya sa Ginoo dapat nangandam na kay man nagingon sa Bible na prepare yourself today for tomorrow God will do amazing things. So kung diha pa ka mag-prepare, ugma pagkub ka makasinati ana karon pa ka mag-prepare. Ugma pa ka kasinati, murag lain kayo, murag late na. Ayaw. Okay. So klaro. Ingon si Lord na ay buhaton na Ginoo tomorrow. Pero kung sa may dapat atong baton, padayon na nato. Verse 1. Verse 6. Joshua said to the priest, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. And so they took it and went ahead of them. Verse 7. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of the Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. So naigingon sa Ginoo ngadto sa kinabuhi ni Josue. Karong adlaw akong ipakita sa katawhan sa Israel nga ako nagubani. Nining adlaw ingon si Lord, nining adlaw akong ipakita ang akong presensya diha nimo. Mao na kung nato makit-an na ay immediate nga gitawag human nga nakadawat sila sa information tomorrow prepare sila. Pag i-prepare na yun nila early in the morning 3 days nga instruction. Human sa 3 days nga instruction na anadayoy iyon sa today nag-start na. Pero ang instruction dapat nga makakita mo sa presensya sa Ginoo, mo follow lang mo ina isutan dito sa katawan sa Israel nga mosunod na ihatag nga instruction sa mga Levita kung sa ilang dapat nga buhaton. Then ingon si Lord, nining alawa akong ipakita nimo usul. So kung nato makita no masabtan, importante ang listening skill sa pulong sa Ginoo. Pag ganina na ay
gihatag balik ko na po sa gisulti ni share ni Franklin ba. Ayun siya na when we pray, we are talking to God. Tama. Kinsa na minaw? Sa din nag-prayer ka, kinsa na minaw? Si Lord. Naunsaon man po nato ang tubag sa Ginoo, mabati ba nato? Naay pulong sa Ginoo nga atong basahon. When we pray, we are talking to God. But when we read His Word, God is talking to us. Ha? Dili lang kay sige, Lord, mali man na. Pero wa kay basa ang Bible. Nangayo kag tubag pero wa ka mo basa sa iyang Bible. Ay ayaw siguro. Ayaw pangayo kung di kakabalo mo basa. Sige na ka pangayo, na wa ka kaybaw. Tubag ba din na siya? Yawa. Kaya nga naman, wa man kay may nga rabadayon ka blessing in disguise. Tubag sa mga secret, silent ng prayer. Pag-sure na. Okay, paglayan natin na naman si Jean. Diritas number 2. Number 2 is in crossing our Jordan River, mga struggle, mga gitawag na mga dreams and ambitions sa ginamoy aron malampasan na to, maangko na to, dapat kabalutan mo follow. Naramay instruction, gatag. Amo ni dapat tinungbuhaton, magbantay mo, dispansya. Magagad, kung asa paingon, mauni nga pamaagi, mauni ang agianan nga inyong sundon, ayaw pagbuot-buot. Diba, ingon ang Bible nga, kung asa sila paingon, musunod mo kay mauna ang direksyon nga gihatag sa Ginoo. Usay na direksyon nga ihatag sa Ginoo, usay dili pabor sa ato. Dili. Na ay mga agianan nga dapat itong agian, pero dili may kabubuto ng plano sa Ginoo. Namatagitawag na ganikantang my way. Pero sa Bible, si Jesus nagkanayon, I am the way. Kung ikaw na kay my way, si Lord na ay way. I am the way. Okay, dini atong lantana sa chapter 3 verse 6. Iyon ang Bible diri ato nini nabasa kaganina. Pass on ahead of them. So they took the ark, took it up and went ahead of them. So dini ato makit-an ang atong sundon kadtong naguna sa ato. Mingon man dayon legalistic na. O lagi busur, naguna lagi namo kadlungon man. Sundon ba rin alam mo? Kamo, naguna na mo pastor kay mga badlungon man. Pangutan na sundon man na mo. Pagka-bribe dyan po din taon ni mo. Utok na ko, idugang. Kung sa migahatag ng instruction sa Ginoo, kinsa i-follow? Katong mga badlungon? Katong mga gahigulo? Manay sundon? Mabot si Muno ng kasing-kasing, nga mong sundon tong mga kigahin makagulo. Ang gihatag ng instruction sa Ginoo, follow sa mga nagsunod sa plano kabubuton sa Ginoo itong mga gahigulo. Mga tanaw ito itong gipang sunod lang mga gahigulo sa netabo nila, nangamatay nun sila. Ang proper nga dapat itong sundon katong gibutang sa Ginoo ganing sunod sa iyang plano kabubuton. Kinsa ang ngayon itong sundon? Itong mga taong ningalagad sa Ginoo nga bisan magkasipyat-sipyat ning ning padayon sa ilang pagpangalagad sa Ginoo bisan pag may mga up and down sa kinabuhi. Si Josue, wa ba'y failure? Sa iyang pagka-leader, wa ba siya inahimong loophole siyang kinabuhi? Nahitabo. Katagad na gamay nga inside. Tungod kay kampante na si Josue sa iyang pag-lead sa katawan sa Israel, unsa nito bo atong advance.
Si Josue wala na nangayong direksyon, instruction sa Ginoo, mas gipaminaw pa niyang mga tao nga mga bright. Kaya na mga tao doon nga mga brighton. Ingon pa ning mga tao nga yung mga leader ay kanang leader. Gamay lang ang mga sundalo, mga pila na ka ba katong dalon ditong napita. Pag-atake sa iya, gamay kayo, very specific na kayo. Ingon rin mo si Joshua. Sige, pagpilit lang mo diyan mga maayo. Pangunta na, nangayo bisig instruction sa Ginoo base sa gisulti sa mga leader. Ingon na po Joshua, wala dayo ingon siya. Sige, magkuhan sa ko, ngayon sa kong confirmation sa Lord. Wala na diso. Sige, pagsilit na dayon. Kung sa natabo, ang syudad sa iay nga pinakagamay sa ilang ipangatake, pero mao'y nakapadagan sa ilang mga expert na mga military. Kaya nga naman, di magbase sa imong pagka-expert. Magbase ni sa instruction sa Ginoo sa natabo. Dito, katawag ni Josue. Kasi nung nga nung napili dito, nung nakadagat ta, anay kawatan. Kasi kawatan, kaliwat o pamilya ni Akan. Ang unang gikangkir nila, ingon si Lord, ang tanang mga bililhon nga butang ako. Ipakita na sa Ginoo nga tanan nga una nga naangkon nimo iya sa Ginoo. Ayaw ang una. Manang ayaw ka sina diyang napita pag makadawat ka 10,000. Ngunya sayang magkaayo ning usa ka libo. Sunod na lang po maghatag. Sige, pwede. Pero make it sure na kaya nimo nga panindigan. Ganun yung panahon na sa ikan, dili lang ang iyong pamilya na damay, tibok Israel na damay. Napakaulawan. Sa nito po, apil bang iyang asawa, iyang mga anak, iyang mga tabang, iyang mga kakayupan, nangamatay. Kaya nga naman, nangawat naman ito. Di man makamatay ng kawat. Kita ng tapat, di man makamatay ng kawat. Pwede ra. Unsa man imong wali pastor? Walihan kita mo kayo pangawat, mangawat. Okay, mangawat. Ay, arong dili na lang. I-reverse na. Kasi makomentaryuhan na niya. Okay. Ato ning balikaw na. So, naining ko na, ibuhat nila nga, ning follow. Kinsay lang i-follow? Dili itong mga badlungon na. Ayun mo, sunod doon, mga badlungon. Kung na may mga leader na naguna niyo nagpabadlong, o basin ikaw nagpabadlong, undang na sa pagpabadlong. Kaya ron, doha po'y madamay, kaya mga tao dyan, mutanaw ni mo. So, klaro mga na. And the Lord said to Josue, today I will begin to exalt you in the days, in the eyes of Israel, of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. So din kinsay ilang gipalo? Kinsay ilang nakita nga nag-lead sa ila? Si Josue. Ingon si Lord, ako yung pakita. Ingon nga naguban ko ni Moses, ubanan ka. Niini. Kinsay ilang gipalo? Si Josue. Kinsay gipalo ni Josue? Si Moses. Wala na si Moses aning panahon na. Missing na si Moses ani. Asa na si Moses? Tunas langit. Wa man naging ng Bible nga si Moses tunas langit. Pero ingnon ta ka, nga si Moses nag-uban sila ni Elijah. Nag-uban si Moses ug si Elijah. Unsa pa matuda na? Sa diha sa Mount of Transfiguration si Jesus dito sa bukid. Nagambo. Kinsa nito nga? Si Moses o si Elijah. Meaning, asa man ay si Moses. Nagubad sila Elijah. Asa man ay ato si Elijah. Pangunta na, asa man ay ato si Elijah sa dihang iko sa whirlwind. Whirlwind, ano? Katong karwahe nga nagkalayo. Asa man siya paingon? Sa Bohol? Di ba ang gikuha siya sa Ginoo nga buhi?
Ingon siya kung gingnan niya si Eliseo, kung ako nimo, nagwaan ko sa anghel sa Ginoo, double portion ta. Di ba gikuha siya? Oh. Unang nag-uban na sila si Moses o si Elijah, panahon sa Mount of Transfiguration. Nag-uban sila. Di ba gincarry sila si Jesus? Asa man dito gikan? Kasi nag-meet up to siguro silang dito napita. Rina na ito isgutan kayo, maglahan ng tinanan. Dito sa taas, isgutan na ito. So din, i-follow nila si Joshua. So din, i-follow nila si Joshua kung siya nito. When these people of Israel follow the instruction of Joshua, as Joshua followed the instruction of the Lord, siya nahitabo. Nakita nila ang gahom sa Ginoo. Ano importante ang kabalutan mo? Paminaw. Bitin tapat, paminaw lagi. Dili ra taman sa pagpaminaw. Unsa may sunod sa pagpaminaw? Follow mo buhat. Inatapan mo buhat lagi. Inamubuhat lagi. Dito sa number 3. Kaya maraglahin na kinanawan si Renz. Number 3. When we listen and when we follow, then dili lang takay mo follow kung dili mo stand. Yan ang tapat na stand. Dili natutugutan nga kita rin makalampos o mulampos ang atong mga kaigsunan, mali behind. Kanaging walang iwanan. Tayo pa rin magkikita sa final. Walang iwanan. Iwanan. Ato yung mga taong ngayon, pasod mag-uban! Walang mga puti ng atong buhok. Nagsugod ng puti kakong buhok. Ako na yun, nagsugod ng puti kakong buhok. Pero katong mga taong ngayon, pasod. Patay na kong patay. Grabe. Ayusa. Ayusa. Kaya naman kayo buhato na. Sur, ako'y imong hurog. Kasi, ikaw ba ni Moses sa bukid? Nalagyan niya mag-quiz na punta noon, si Aaron o si Hur, sa daming isa si Moses. Balikan na. Ano ka si Moses? Ato sa balikan kay si Moses, sa dihang nag-ampo siya sa Ginoo, gitubag siya dayon. Pero, nagkinanglan o assistant. Naitabo, nahimo silang napadawgan. Ang fight dito sa kapatagan, si Joshua. Pero nag-intercede si Moses. Pero si Moses, siya ay mga assistant. So, nag-stand in between. Okay, ato na yung lantaw na. There is one. Verse 1, verse 9. Ato na yung lantaw sa verse 9. Joshua said to the Israelites, "Come here and listen to the word of the Lord your God. This is how you follow and living God's. This is how you will know that the living God is among you, and that He will certainly drive before the Canaanites." Katong mga heights lagi, mga heights. "See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you." Now, verse 1, ang gigamit din lang kay now. Ano pa gigamit din is now. Verse 12, "Now then, choose the 12 men from the tribe of Israel, one of each tribe." Verse 13, "And as soon as the priest, and from each Israel, one from each tribe, and as soon as the priest who carry the ark of the Lord of all each earth, set foot in the Jordan, its water flowing downstream will be cut off and stand up in the hill." So, nahitabo sa panahon nga ang mga Levita nga nagda sa Ark of the Covenant sa ihang
pag tamak nila sa kilid sa sapa o sa suba, pag tamak sa ng tiil, nahimong paril ang katong suba. Ambot yun sa katos Ginoo. Mao jud ni problema nga dito na itong pwede masulban isang pag nagito na itong scientific. Sa diyang gitamak sa mga mga pare ang ilang tiil sa tubig. Ning kalita o murag nag-Facebook. Wala na, grabe nga nagbaha ambot asa ka to paingon vista pa sa inyo putos Ginoo. Kay paglabang nila tanan, di man to madala ko sa kauras nga labang. Kay milyon ko to, way lago tong mga babae o mga bata, napay mga hayop nga ilang gipangguyod. Laliman nga na. Dito madala ko sa kauras. Do kauras tong kadlaw dito. Binatasay, so grabe kung inistakay sa Ginoo uno. Mato pagbuan, paglabang nila, gibuhian na po sa Ginoo. So kung yung magitan nga nahimong nagpabilin nga nagbarog ang tubig sa Jordan, nga wala mo dayon tungod kay ning tabok pa ang katawan sa ang gigamit rin nga word sa verse 17, the priest who carried the ark of the covenant of the Lord stood firm on the dry ground in the middle of the Jordan. Okay. While all the Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on the dry ground. Kilaliman ka? Kinsa may nagatry diri og tindog og half day. Kanang nagtindog lang jud ka, di ka magkuan, di ka mo lingkod, magtindog lang jud ka. Sino mo na sayon ba nga trabaho? Magtindog lang ka. Ane, warag na siguro half day no, one day matinindugay. Kabalo ba mo? Dili sayon ang trabaho sa mga pare, nagbitbit pa jud sila. Kung di sila pwede ka maglingkod-lingkod, naasirin mo lang. They stood kanang still in the middle of the river. Nagtindog sila, kung ang problema, okay lang nagtindog, naapod siya gipasan. Sayon. Pero kabalo ba mo? Bisan to nga nagpasan sila, ilang giantos kay para lang dyan makatabok ang tibuok Israelita. Grabe pong sakripisyo nila, uy. Oh, pangunta na. Kaya ba nimo isakripisyo? Nga mubarog ka para sa imong kaigsunan. Balaghaw ang tiil jud. Sige, padayon ang giputa. Hawi na pero no retreat. So on. Are you willing to stand in your dry ground for the sake of your brother and sister to pass by? Kaya ba nimo? Di lang para sa imo, para sa imo igsoon. Kuwita na yung tapat, kaya ba nimo? Kaya nimo? Basi ma, kung kaya ng iba, hambog din. Kung kaya ng iba, pagawa mo sa kanila, grabe, ligig sip mabog ka. Igsoon, basta kapag pinundog, alamin mo na. We need to cross over our Jordan River, but we need to listen. We will not only listening, but we need to follow. We will not be following only, but until our brother and sister passed by and completely makatabok. Ay matanaw na rin napita, walang iwanan. Inayang tapat, walang iwanan. Kantod ta nga makaangkon sa atong promised land, walay biyay. Wita na yung tapat, willing ba ka? Mabag-ubat ka, kamuangkon sa lisaad sa Ginoo.
Why biya ay? Ina ng tapat, kung biya man sila, pasagdi sila, pasagita. Why biya ay? Ayun, hindi mo ang eksusa. Nangalagad, magyapong ko. Nangalagad lagi. Pero pangutan na, si Josue, nangalagad si Ginoo. Una, ang biya ba ang iyang mga leader sa iya until sila nag-success. Naaga niyang contemporary nga leader ni kinsa? Si Caleb. Kabalo ba mo nga, bisan sa iyang pagka-partner ni Josue, yun sa at the age of 85, ingon po ganun siya, doon siya Josue, bro! Leader! Asa na magkakong inheritance? Wahi! Nakuban sila pero wahi nakangkon. Yun sa, aksa may akong area ani. Ang akong edad, 85 na, pero kabalo ba ka? Ang akong kusog, mao paghihapon sa panahon nga nagsugod pa. O gilaliman ka na. Ang commitment, ang passion, ang kusog, wala usab. Kaya nga naman, tungod kay, wala nila giuna ang ilang self. Di sila selfish. Kundi para sa kayuhan sa ilang kaigsunan. Maning na mong tapad, inganhi ko, dili para sa kong kaugalingon. Tungod kay gusto kong dasigon akong igsunan. Kakibaw, may imong iso na-discourage na pero makakita sa imo, malipay. Lain mo kayo na, wani imong igsunan, pero kakita nimo ma-discourage sa murang problema tana. Ha? Igsunan, nasa kapagpainom daw. Asa magkakapita today? Asa magkakapita today? Adi lang today ang atong gamiton now. Now. Naapa ba ka sa paminaw? Sa instruction? Or well, kanang educated na ka sa instruction sa Ginoo? Sa word sa Ginoo? Ikano nga, naa ba ka ani nga stages sa gitawag following the God-given leaders nga gihatag sa Ginoo sa imo aron imong sundon? Wala na nagpasabot nga imo na kang sunod-sunod ka. Pero kayo mong tanaw si Josue, nahimo siyang leader because he was the aid of Moses. Nahimo siyang katabang katulong sulugoon. Gihatagan siya iba, highest nga honor tungod kay ning serve siya sa Ginoo. Number 3, naa na ba kaning nga stages or levels sa imong Kristiyanon nga kinabuhi? Nga may kakag mubarog ko tungod kay na ako makaigsunan nga akong tabanganan. Yes, nanginahanglan kong tabang. Pero doesn't mean tungod kay nanginahanglan kong tabang, di ko makatabang sa kong igsuon. Pwede rin ka makatabang bisan nanginahanglan. Pwede rin dyan. Manang, agig pagtapos sa itong pagpahinumdom. Umakuhon, eleksyon naman, paayaw sa Ginoo sa direksyon. Pinsa imong tutaran. Kaya nagampo man ta kayuhan sa itong nasod. Yun ang Bible nga pag-ampo mo sa mga namunuan aron natay kalinaw. Kung di ta magampo para sila, di ta mohatag sa atong ipabuto nga inampuan. Mudawa ta base sa atong way pakialam. Pero manahinon ta kay painumdom na ko. Pangayuang guidance sa Ginoo. Balik ko na ko sa pagkaling agi pagtapos ng versikulo. Ingon ang Bible, chapter 3, verse 17. The priest who carried the ark of the covenant of the Lord stood firm in the dry ground in the middle of the Jordan while the Israelites passed by until the whole nation had completely crossing on the dry ground. Ginong Diyos ng labing gamahanan ng aming nalangitan. Lord, we do not know, I do not know their present status of God. In their journey, silang Kristohanong kinabuhi. Ikaw nakakitag na ibalo, God.
if we are ready or prepare ourselves, God. If we are equipped sa iyong instruction before doing things, God. May you guide us. Even this particular time, an event, O God, ini nga panahon, ini nga gathering, Lord, I pray. Each one of us, mahimong guided. Sabi na, sa nagsangabot na election tomorrow, God, we pray for your divine intervention. Sa mga katawhan na mabuto, nga na ay kahadlok o pag-ilalihan kanimo ang ilang butaran, O God. Let your will be done, O God. Even, O God, ang mga kasimbahanan, mga kamasturan, mga church leaders, O God, dili mahimong madistorbo. So, salam, ka-event, sa election, ginong mahimong mudaot sa matago sa karelasyon, O God. Lord, I pray. May kapagpanalangin sa matago sa kinamay ni Mirasol and the rest of your people sa mga ways, O God. Lord, we pray for your divine intervention and favor, O God. Guide us. Bless us, O God. Salamat kay ikaw magapamuhan. Even there sa Davao, O God, ang mahimong abagong mayor o mayor, vice mayor, even mga city councilor, God, we pray that you will bless each one according to your mandate, according to your plan, O God. Sumala sa imong tibistin, O God. Lord, dalagan ka, O God. Bless us. In the precious name of Jesus. Amen.